Hello po, kumusta po kayong lahat na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala? Ako po ay naniniwala na habang kayo po ay nakatune in sa programang ito, kayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo pong muna lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga biyaya namin pong natatanggap. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa na patuloy na nakatune in sa programang ito. Ako po'y naniniwala na sa araw-araw na kanilang pakikinig ng programang ito ay patuloy mo din silang pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Kumusta po kayong lahat? Ang ating pong pag-uusapan natin muli ay about opposite of worry. Habang kayo po ay nandyan sa iyong mga tahanan, nakarelax na nanonood ng ating pong programang araw-araw na pagpapala, ang ating pong pag-uusapan is about opposite of worry. Alam po natin ang ating buhay ay tayo po ay nakakaranas ng tinatawag na kabalisahan sa buhay. Ang ibig sabihin ng worry is never solve the future and always take away energy from the present. Ang ibig sabihin po ng ating kabalisahan ay hindi po nakakatulong. Ito po yung ating kabalisahan, ito po yung unti-unti pong hinahatak yung ating kalakasan. Sabi po dito, sa pangalawang kahulugan ng worry is using your imagination to create something you don't want. Para bang yung mga bagay-bagay na kabalisahan mo sa buhay, hindi naman po natin kailangan yun eh. Ang kabalisahan daw po ay hindi nagpapahaba ng ating buhay. Ito ay nakakapanghina, ito ay nagdudulot ng ating kahinaan. At ito ay sumisira sa ating kinabukasan kung tayo po ay patuloy na nagwo-worry. Di po ba? Alam po natin na kuminsan, yung ating pamilya ay may iba't ibang suliranin, may iba't ibang problema yung ating tahanan. Kaya kuminsan yung ating kabalisahan sa buhay, pag ito ay ating inimeditate, tayo po ay nagkakaroon ng ating kahinaan. Pero ang sabi po ng Panginoon dito sa Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need. Always giving thanks for what you have. So sabi ng Panginoon sa Tagalog, kaya huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, bagkus, sabi doon. Hilingin po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamagitan po ng ating panalangin, may pasasalamat. Kaya po ang sikreto po ng isang Kristiyano para maibsan yung ating mga suliranin sa buhay ay yung palagi tayong nagbababad sa salita ng Panginoon para yung mga pangako niya ay nai-remind. Kaya napakalaking bagay po itong araw-araw na programang ito. At pag tayo po ay nakatune in sa programang ito, tayo po ay nire-remind ng Panginoon. Tayo po ay laging pinapaalalahanan na nandyan yung kanyang mga salita na pag tayo ay magkaroon ng kabalisahan sa ating buhay, pwede nating balikan yung mga pangako ng Panginoon. Kaya kung ang sandata ng kaaway ay tatlo lang, sabi sa John chapter 10 verse 10, ang sandata ng kaaway, tatlo lang yun. Si Satanas po ay naparito upang manira, pumatay, at magnakaw. Pero tayo mga Kristiyano, marami po tayong sandata. Mayroon tayo sa ating binasa dito sa Filipos 4:6, kung tatlo lang yung sandata ng ating kaaway, tayo naman po ay mayroon tayong 5. Kailangan advantage tayo palagi sa ating mga kaaway. Kung tatlo lang yung alam niya, tayo naman po ay may dito sa ating verse na ating binasa, sa verse 6 ng Philippians 4:6, sabi doon, na huwag daw tayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkus hingin natin ang lahat ng ating pangailangan sa paanong paraan? Sa pamagitan ng ating panalangin, may pasasalamat. So sabi dito, how to overcome worry. Paano daw po nating ma-overcome yung ating mga kabalisahan nating sa buhay? Number 1, para ma-overcome po natin yung ating mga kabalisahan sa ating buhay, you need to worship. Yan. Kailangan daw po tayo ay laging nagpupuri sa Panginoon. Ito po yung ating panlaban natin kay Satanas. Sa ating pagpupuri, mayroon tayong 3 kaparaanan.
para tayo ay magpuri sa Panginoon. Number one, pwede tayong magpuri sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pag-awit ng papuri sa Kanya. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, mayroon tayong alam na papuri para sa Panginoon. Pangalawang kaparaanan para tayo ay makapagpuri sa Panginoon sa pamagitan po ng ating panalangin. Sabi doon sa Jeremiah 33 verse 3, kapag tayo ay tatawag sa Panginoon, siya ay tutugon kaagad at ituturo niya yung mga bagay-bagay na hindi pa po natin nalalaman. Ibig sabihin, pinapalawak ng Panginoon yung ating nalalaman pag tayo po ay nananalangin sa Kanya. At may assurance po ng Panginoon, sabi niya sa Jeremiah 33 nga, na pag tayo ay tatawag sa Kanya, siya po ay tutugon kaagad. At ang pangatlong kaparaanan na tayo ay magpuri sa Panginoon sa pamagitan po ng ating mga testimony. Sabi doon, di ba? Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkus silingin natin sa Panginoon ng lahat ng ating maibigan sa pamagitan po ng ating panalangin at may pasasalamat. Yung ating papuri natin sa Panginoon, yung ating testimony. Kaya ako marami akong testimony kung paano ko po na pagtagumpayan yung mga kabalisahan sa buhay. Mayroon akong di makakalimutan nung minsan pumunta po kami sa Divisoria, bumili ako ng bag. Ang bili ko ng bag na yon ay 400. Tapos, kinabukasan, mayroong dumating po na customer kasi po mayroong kaming patahian. Nung habang ini-entertain ko po yung customer na yon, nakita niya na, wow, ang ganda naman yung bag na yan. So nung kursyonada mo ba, sabi ko doon sa customer, kursyonada ko. Total, lagi ka naman sa Divisoria, bilhin ko na lang. So, bininta ko po yon ng 800. Binili ko yon ng 400. Bininta ko po ng 500. Tapos nung sinabi ko kay Mrs., wow, sarap pala na magnegosyo ng buy and sell. Biro mo, binili ko yung bag ng 400, tumubo agad ako ng 400. Sabi ni Mrs., yung laman ng bag, tinanggal mo ba? Yung titulo natin nandoon. Sabi ko, yun lang. Bininta mo yung bag, bumili ka ng bag na worth of 400, natubok sabi dito na nalogi ka naman ng worth of 500,000. Kaya kasi po yung titulo ng lote ay nandun sa ilalim ng bag kasi nandun po lahat ng detalye namin pong pinagbilhan. Ito na po, sabi nga, nagwo-worry na ako. Sabi ng Panginoon, kahit pag dumating pala yung time na yon, kahit alam mo, memorize mo na po yung Philippians 4:6 na huwag kang mabalisa. Pag ikaw na yung time na yung sitwasyon na yon, ikaw naman yung mangyayari naman sa buhay mo yung sitwasyon na yon, siyempre, medyo makakaramdam ka din ng kabalisahan, di po ba? So, doon nga po, yung customer na yon, hindi ko naman po siya kilala. Nag-canvas lang siya kung magkano yung patahay ng uniform. So, sa madaling salita po, nabili niya po yung bag, nandun na yung mga titulo ng bahay. Sabi ng kaaway, nako, pwede na niyang ibinta yan. Kasi kumpleto, pwede na dalhin sa bangko, panalong-panalo yung customer mo. So yun po, nag-worry po kami doon. So pag-uwi po namin ng bahay, hindi po kami nag-imik kay Mrs. Sino ba naman yung iimikin ka, nabili yung bag, pati yung titulo ng bahay nabinta din, di po ba? Nabinta yung bag, pati yung titulo ng bag, nabinta rin. Sorry. Nabinta yung bag, pati yung titulo, may kasamang giveaway titulo. So, yun po, nung nabinta po namin yung bag na yon, after 1 week po, nagpipray kami. Kaya sabi nga ng pen, huwag kayong mabalisa. Nung after 1 week, bumalik po yung customer. Sabi niya, Sir, tapos na po yung kontrata po ay mapupunta sa inyo, yung ipapatahin namin ay mapupunta sa inyo. Sabi ko, ay salamat, pinagpipray namin yan. Pero ang totoo, ang pinagpipray namin, kung paano bumalik yung titulo. So sabi ko, maganda ba yung bag? No, maganda. Tingnan nga natin yung bag. Nung binuksan po niya yung bag, nandun sa gitna yung titulo ng bahay, nakalagay sa malaking folder. Hindi po niya nakita. Yan po yung pagpapala ng Panginoon. Sabi nga, huwag kang mabalisa. Kung minsan, dumarating yung trials para subukin din naman po yung ating pananampalataya. Pangalawang kaparaanan para ma-overcome po natin yung lahat ng trials ng ating buhay, kailangan sumunod po tayo sa Panginoon. You need to obey. Sabi sa John 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sabi doon, kilala ko sila
at sila ay sumusunod sa akin. Na habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, ano ang pangako niya? Tayo po ay binigyan niya ng mahabang buhay, binigyan niya po tayo ng kaligtasan, at bibigyan niya po tayo ng tayo po ay kanyang poproteksyonan. Sabi doon, no one can snatch them out of my hands. Tayo po ay iniingatan ng Panginoon pag tayo po ay sumusunod. At ang pangatlo po na kaparaanan para ma-overcome po natin yung mga trials natin sa buhay, so we need to release yan. Ibigay na po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Ano ba yung ating mga suliranin ngayon? Marami po tayong suliranin, di po ba? Financial, family relationship, minsan sarili natin. Meron tayong matagal na sakit na parang pag pinagpipray mo ay parang hindi gumagaling, di po ba? Marami pa tayong mga iba't ibang suliranin sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7, sabi doon, ibigay na po natin ang lahat ng ating mga suliranin sa Panginoon sapagkat siya yung kumukupkup sa atin. At pang-apat po, para ma-overcome po natin ang lahat po ng ating kabalisahan, we need to remain. Yan. Kailangan daw po natin manatili sa kalooban ng Panginoon. Sabi diyan sa John 15:7, sabi doon, if you remain in me, in my word, remain in you, you ask whatever you want, and it shall be done. Na pag tayo po ay manatili sa kalooban ng Panginoon at ang kanyang mga salita ay manatili din sa atin, sabi niya, hingin daw po natin ang lahat ng ating maibigan at ito ay pagkakaloob niya sa atin. Amen po ba dyan? Lahat ng mga sumusubaybay at nakatune in ngayon sa araw-araw na pagpapala. At ang panghuli po, para ma-overcome po natin lahat ng kabalisahan natin sa buhay, at panghuli ito po yung your word. Sabi nga, your word is more than enough. Sabi po sa Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches and glory. Ang Panginoon daw po siyang magsusupply sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sapat na daw po yung mga pangako ng Panginoon natin pong panghahawakan na ito ay magaganap pag tayo po ay mananampalataya. Sabi nga sa Exodus 14 verse 14, sabi doon bilang pagtatapos, sabi po doon, you need to be still, I will fight for you. Kailangan daw po natin manatili sa presensya ng Panginoon at siya po ang bahala po sa atin. At nawa mga kapatid, marami po tayong natutunan sa araw na ito. Kaya dalangin ko po na habang tayo po ay patuloy na naka-tune in, ay patuloy po tayong pagpapalain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Natunay nga po, Panginoon, na pagkabuti mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Lord, na anuman ang pangailangan ng bawat isa na nakatune in sa araw-araw na pagpapala. We pray, O God, na katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Yung nangailangan, Lord, sa financial prosperity, Lord. We pray, O God, na sila, Panginoon, ay pagpapalain mo, Panginoon. Maging po, O Diyos, yung nangangailangan ng family restoration, Panginoon. Sapagkat sabi mo, Panginoon, na isa man sa membro ng kanilang tahanan, makakilala sa iyo, ang buong sambahayan ay maliligtas. Ganun din po, Panginoon, yung may nangailangan po ng physical healing, Panginoon, sapagkat sabi mo, ano ba ang nais mong gawin ko sa iyo ngayon? Lord, ito na po ang tamang panahon na yung may karamdaman, ito na po yung panahon na sila naman po, O Diyos, ayo pong pagagalingin. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyo po naming binabalik ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, hanggang sa muli po. God bless po.